ang tao, ang bayan, ang Korte Suprema, hindi mag-aagapi. Tama ko din si Atty. Rolex Tubinco at lahat po ng mga concerned lawyers. Mag-file po tayo ngayon ng petition for indirect contempt against Congressman Percival Sendanya. Second, Professor Richard Vidayan at yung best friend, yung best friend ni Atty. Topacio, si Secretary Larry Gadon. Ang gawin po natin, for example, kay Percival Sendanya, sinabihan niya Supreme Court na Supreme Counselor ng mga corrupt ng mga opisyales. Second, itong si Richard Vidayan, nag-post sa Facebook at sa Twitter niya na lahat daw ng mga justices sa Supreme Court appointee ng mga Duterte, therefore hindi independent ang Supreme Court. Bilang abogado, as an officer of the court, we have the obligation to defend the integrity and the independence of the highest court of the land. Yes! Yes! Bakit? Kasi kung wala ng credibility ang Supreme Court, wala nang matirang justisya sa Pilipinas. That's why, as lawyers and as a Filipino, we have the obligation to defend the independence and the impartiality of the Philippine Supreme Court. Yun ang gagawin po natin ngayon. After this, pupunta na ako sa loob, mag-file na po tayo ng petition to declare those three individuals for indirect contempt. Thank you. Atty. Topacio, bakit kailangan pong magkaroon ng panawagan ngayon ng taong bayan na idulog sa Korte Suprema ang pagdidisiplina dito sa mga walang galang sa naging desisyon ng Korte Suprema? Gaano kahalaga ito sa interes ng ating bayan sa tinatawag po ninyong rule of law? Unang-una po bilang isang officer of the court, sapagkat lahat po ng miyembro ng Philippine Bar, mga abogado, ay mga officers of the court. Bilang officers of the court, katungkulan po namin ay pagtanggol ng dignidad at integridad at ang reputasyon ng kataas-taasang hukuman laban sa mga tumutuligsa sa kanya at nag-criticize unfairly. Alam niyo po, hindi naman po masamang una. May freedom of expression po tayo na garantisado ng ating Bill of Rights. Ngunit, hindi po ibig sabihin may freedom ka, it is unbridled freedom. Lahat po ay may hangganan kapag yan po ay nagko-cross na ng line between legitimate criticism and personalities, insult, scurrilous libel, yung paninirang puri na katulad ng sinasabing kaya daw nanalo puro appointee ni Duterte. Yung hindi nga appointee ni Duterte nakisama. Ganoon katindi ang pagkakamali ng Kamara na kahit yung ka-appoint lang ni Pangulong Marcos ay pumampig sa majority ng Supreme Court. Correct. Yung appointee ni Pangulong Benigno Aquino Duterte na siyang Senior Associate Justice at noong ginawa yung desisyon ay Acting Chief Justice. Yun ang unang-una, siya yung ponente. Yung mga nagsasabi ng mga ganito, ganoon laban sa Korte Suprema, they do not know how the court works. Ganito po kasi yan. Para maliwanagan ng iba, kasi yung iba dyan, hindi abogado. Hindi naman natin sinasabi, porket hindi abogado, hindi na pwedeng pumuna. Ngunit, siyempre, huwag naman yung sabihin, mas tama pa kayo kaysa sa 13 maestrado. Number 2, yung mga nagsasabing ganito, ganon, tuta ni Duterte, they do not know how the court works. Baka kung abogado man sila, they have not been to the Supreme Court. They have not argued before the Supreme Court. Ganito po yan, para mapaliwanag ko. Kapag may isang kaso po, yan ay ina-assign sa isang ponente. Yan. Yung ponente yan ay gagawa ng isang ponensya dahil sa tingin niya yun ang tamang desisyon. Hindi pa po yun ang final, draft pa lang po yun. Yan po ay sinisirculate sa lahat ng maestrado. Kung ikaw ay sang-ayon, ikaw ay mag-o-concur. Kung ikaw ay hindi sang-ayon, ikaw ay magdidissent. Kung yung draft ng ponente ay mas marami ang nagdidissent, yun ay magiging minority opinion. Yung majority na hindi sumasang-ayon doon sa ponensya, sila among themselves may mag-assign ng isang tao who will write then the new majority opinion. The mere fact na yung original ponente na nagsulat ng ponensya, walang tumutol doon at yun ang naging majority at in fact unanimous decision, ibig sabihin from day one, antimano, walang tumutol doon sa kanyang ginawang ponensya. Ibig sabihin yun ang tama. Attorney, may pangalawang tanong namin sa iyo. Hindi daw legal decision ang ginawa ng Korte Suprema. Sabi ng mga kritiko, ito daw ay political decision na nag-a-absolve kay Sara
bagamat walang deklarasyon ng absuelto siya. Naniniwala pa kay attorney dito na political decision na ginawa ng Korte Suprema? Basahin mo nila yung 97-page decision, pati yung mga concurring opinions, ha? Hindi po ina-absolve. In fact, napakaklaro po ron. Meron pang mga ibang avenues for redress. Yung mga nagsasabing may kasalanan si Vice President Sara Duterte na hindi po foreclosed, ibig sabihin hindi nasarhan yung mga avenues na yon. Pwede sila pumunta sa ombudsman, pwede sila mag-file ng admin, etc. Ang pinigil lang po ay impeachment. Bakit pinigil ang impeachment? Sapagkat defective po. Hindi ko sinasabing mga mukha ng mga prosecutors ang defective, katulad ni Luistro, ni De Lima, ni Kapunan. Wala po kung sinasabing mga pagbumukha nila ang defective. Klaro po yan. Yung ginawa po nilang articles ang defective. Okay, klaro. So hindi ito political decision, it is correctly legal and constitutional. Opo, paano hindi magiging legal yan? Kataas-taas ang hukuman. Alor, ano bang hindi nyo naiintindihan sa Supreme Court? Yung Supreme o yung Court? Po, sinasabi ng mga kritiko ng Korte Suprema, transparency daw, accountability, ang kakabal ng mukha nila. Praise Senate Republic, alam niyo yung Praise Senate? Yung prefabricated concrete. Sino bang nagnakaw ng flood control projects? Transparency daw. Sino bang nangungupit sa mga public works? 40% sabi ni Palabax. Si Sara ba sila? Sino bang nangurakot sa Cat's Eye? 1,200% overpriced. Sino nag-overprice ng ripraping? Sa Baguio. Sinong nangungurakot sa mga tulay, sa mga semento, sa mga kalsada? Sinong may ating kakalahating bilyong confidential funds? Magkapatid na Rimulya, DOJ, DILG. Sino may 4 na milyon ng confidential funds? Office of the President. Mag-iirita nito bago sasabihin nila mali daw yung timeline ng Supreme Court. Tinatanong kayo kung kailan ibinigay, kung di-distribute. Ayaw niyong sumagot. Yung si De Lima napakayabang, hindi daw sakop ng Supreme Court yun. Yang si De Lima napakapangit ng ginagawa. Buti na lamang hindi nagkaroon ng impeachment. Hindi natin nakikita araw-araw sa telebisyon ang pagbubuka ni De Lima, Minor na Kapunan at saka ni Luistro. Masakit sa mata. Ang bayan hindi magagapi. Tutukan natin, ang tao, ang bayan, ang Korte Suprema hindi magagapi. Ang tao, ang bayan, ang Korte Suprema hindi magagapi. Ang tao, ang bayan, ang Korte Suprema hindi magagapi. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Mga kababayan, ito po ay makasaysayang pagkilos sa araw na ito. Ang proses ng sambayanang Pilipino ay tutulog sa Korte Suprema upang ipagtanggol ang totoong pangingibabaw ng tamang pag-iral ng batas sa ating bayan. Kaya, ang panawagan ay Korte Suprema, ipaglaban! Korte Suprema, ipaglaban! Rule of law, ipaglaban! Rule of law, ipaglaban! Marinig po ninyo ang proses ng iba't ibang sektor, paninindigan ng taong bayan, mauna ang mga riders. We will follow you. I-control nyo ng distance po ninyo at sabay-sabay tayong tumulog sa Korte Suprema. Muli, ang panawagan kung bakit nandito tayo, Korte Suprema, ipaglaban! Korte Suprema, ipaglaban! Rule of law, ipaglaban! Sa panahon ng kadiliman, sa panahon ng abuso ng gobyerno sa kapangyarihan, ang sagot ng taong bayan, ang tao, ang bayan, hindi magagapi. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Ito po ay pagpapakita ng pagkakaisa ng mamamayang Pilipino. Hindi tayo papayag na ang mga salot sa lipunan ay mangingibabaw ang kanilang boses laban sa katarungan. Pakinggan po natin ang panawagan ng taong bayan. Ito po ang itinutulog ng mga mamamayan. Korte Suprema, ipaglaban! Korte Suprema, ipaglaban!